May problema ka sa paglalakad, sa pagtakbo, nararamdaman mo ito sa balakang, nararamdaman mo ito sa tuhod, nararamdaman mo ito sa bukong-bukong. Gagawa tayo ngayon ng masahe gamit ang fascia roller at mararamdaman mo agad pagkatapos kung paano kagagaan ang pakiramdam, kung paano magiging mas madali ang paglalakad para sa iyo. Pero bago tayo magsimula sa ehersisyo, ipapaliwanag ko muna saglit para maintindihan mo. Bakit ganito ang pakiramdam ng mga binti at kasukasuan mo? Bakit nila nililimitahan ang galaw mo? Umiikli ang kalamnan dahil madalas tayong nakaupo at kulang sa galaw. Nagdidikit ang mga fascia, umiikli ang kalamnan, tumataas ang tensyon. Iyan ang nararamdaman mo. Pero ang gagawin natin na yon, sumabay ka na agad at mararamdaman mo kung paano ito magbabago. Kunin ang Medicugal mula sa Fascienroll Massage. Fascienroll Massage Set o gumamit ng tennis ball kung wala ka pa. Pagkatapos, gawin ito. Ilagay mo ang bola sa ilalim mo at dahan-dahan mong ipatong ang kaliwang pisingin ng puwet mo, tapos igulong mo ang puwet mo. Gawin mo ito ng dahan-dahan at pakiramdaman mo kung saan mo nararamdaman na pinakamasakit, kung saan ito pinakasensitibo. At kapag nahanap mo na ang puntong yon, dahan-dahan kang magsimulang gumawa ng maliliit na spiral. At minamasahe mo talaga ang buong bahagi ng laman na yon. At dahil dito, nababawasan ang tensyon ng mga kalamnan at naipipiga ang mga fascia. Nalilinis ang mga dumi, pumapalit ang bagong likido ng selula at unti-unting nababawasan ang pagkakadikit-dikit. At ginagawa mo ito. Lalo na sa mga bahagi kung saan nararamdaman mong mas sensitibo. Dahil iyon ang mga bahagi na talagang kailangang igalaw. Pwede ka ring gumulong malapit sa buto ng upuan, madalas may tensyon doon. Tapos, konting galaw palabas papunta sa panlabas na bahagi ng hita. Sa huli, mararamdaman mo kung saan pinaka nakakaramdam ng bigat o tensyon. Dahil dito, mas madali mo itong marerelax o matanggal ang tensyon. Huwag kang mag-atubiling umakyat pa sa likod ng balakang. Sa kahabaan ng buto sa puwitan. Ang buto sa puwitan ay karugtong ng gulugod. Buto sa balakang at puwitan. Itong buong bahagi na ito. Kapag inulit mo ito ng ilang beses sa mga susunod na araw, mas lalo mo itong mamahalin. Dahil mararamdaman mo agad na mas magaan at mas maayos ang galaw mo pagkatapos. Sige. Ngayon natapos na natin ang bahaging ito. Ngayon, sa hita naman tayo. At ang gagawin mo ay uupo ka ng ganito. Kukunin mo ang rolyo at ilalagay muna ito sa ibabaw ng tuhod. At irolyo mo na ngayon. Palaging pataas. Sa ating mga rolyo, meron tayong ganitong guhit, hiwa, itong paikot na uka. At ilalagay mo yon doon sa pinakasensitibong bahagi ng buto ng hita. Doon, magagawa mong irolyo ng maayos ang gilid na bahagi. Mapapansin mo ngayon, hindi na tayo pabalik-balik. May dahilan yan. Lagi tayong gumugulong papunta sa puso. Ibig sabihin, sa direksyon ng pagbalik ng daloy ng dugo at lymph. Irolyo mo lang pataas ng pataas gamit ang pinakamaraming lakas na kaya mo. Kung wala ka pang rolyo, nakalimutan kong sabihin, kumuha ka na lang ng bilog na plastik na bote at lagyan mo ng sapat o kaunting tubig para magkaroon ka ng kaunting lambot. Dahil ang lambot na yon ang magpapadali sa iyo ng mas madiing pagtulak. Kung masyadong matigas ang gamit mong pangrolyo, hindi ka makakabuo ng sapat na diin. Dahil sobrang sensitibo lahat. Kinuha ko na ngayon, tapos medyo pahelis palabas at na yun naman medyo pahelis papaloob pababa. 3 beses.
Sa ganitong paraan, natutumbok natin ang buong harapang kalamnan ng hita. Napapansin mo, unti-unti akong gumugulong ng matindi para mas maraming likido ang mailipat. Iyan lang ang ideya na gusto nating galawin ang likido sa pagitan ng mga selula. At ngayon, ipuwesto mo ang rolyo sa ilalim ng bukong-bukong mo. Ilagay mo ang lahat ng lakas mo na yan naman sa guya tayo. Ang guya na minsan ay pinupulikat sa gabi. Ang mga problema sa litid ng sakong, lahat ng yan ay magiging maganda ang reaksyon kapag ito ay nakaka-relax. Kaya lagi nating merong dubleng epekto. Una, nakaka-relax dahil sa pagrolyo at pagkatapos sa mechanical na paraan na napapagalaw natin ang mga likido at natutunaw ang mga bara at sinusubukang alisin ang mga dikit-dikit. Oo, at mapapansin mo, nagro-roll ako ng sobrang dahan-dahan. Gamit ang maraming lakas. Kung kaya mo pang dagdagan ng lakas, ilagay mo ang kanang paa sa ibabaw at itulak pababa ang kaliwang binti gamit ang kanang binti. At igulong mo pa ng igulong papunta sa kasukasuan ng tuhod. Mag-ingat sa likod ng tuhod. Kung may Baker cyst ka o sobrang sensitibo ka, igulong mo lang ng hindi masyadong madiin. Laging siguraduhin na kaya mo pa at komportable ka pa. Hindi dapat na nagdudulot ito ng sakit na masama ang pakiramdam. At pagkatapos, mapapatuloy pa ito. Sa kahabaan ng likurang bahagi ng hita, iposisyon ito ng maayos bago magsimula para manatili ka sa banig. Medyo lumampas na ako pero okay lang. Palapit ng palapit sa puwitan. At pinakamahalaga, umusog pa ng kaunti sa may puwitan. Dahan-dahan lang. May matinding diin. Sige, ayos lang. Ngayon, ipapakita ko pa ang isa pang mas matinding bersyon para sa harap ng hita. Kapag medyo sanay ka na at napapansin mong mahirap pindutin ng sapat gamit ang mga kamay, gawin mo ito. Ilagay mo ang kaliwang tuhod sa rolyo. Pagulungin mo pabalik. Mas bumaba ka na ngayon gamit ang balakang mo at magagamit mo na ang bigat ng katawan mo para mas idiin pa ito. Mag-ingat, kung masyadong masakit ang pagdiin, subukan ang ibang paraan. Habang paulit-ulit mong ginagawa ang pagro-roll, nababawasan ang pagiging sensitibo at sakit, lalo na kung araw-araw mong ginagawa. Ibig sabihin nito na mas komportable na ang mga tissue at hindi na ganon kasensitibo sa diin tulad ng dati. At kapag nagro-roll ka dito sa harap, i-roll mo rin hanggang sa singit at hanggang doon din ang pag-roll. Dahan-dahan lang, gaya nga nakita mo. At pagkatapos, dahan-dahan at maingat kang lumabas ulit. Ngayon, damhin mo ang iyong katawan. Gumawa ka ng ilang hakbang at damhin mo kung ano ang nagbago. Sa video na ito, ipinaliwanag ko kung bakit mahalaga ang regular na pag-unat. Dito mo malalaman kung bakit napakahalaga ng pag-unat, kaya siguraduhin mong bigyan ito ng oras. Mahalaga para sa iyo na malaman ito.